It is very saddening that this time comes when I have to think as to whether I would go down to the level of Congressman Manny Pacquiao, who is now running for a Senate post. You know what, Manny Pacquiao? When you compared us with animals, this I've got to tell you, we were so offended. We were so hurt. But then again, on a second thought, I would like to believe that there is no point for me to be offended. I can only take offense on people who think that they are more righteous than we are, when in fact, they are not even educated, when in fact, they do not even know how to speak good Filipino language, and the nerve to speak the English language. Oh boy, come on. You were a congressman and you still are. Let me tell you this. I'm one of those taxpayers whose taxes were given to you as a congressman. Sumusweldo ka dahil sa amin. Pero hindi mo kailanman kayang sabihin na ni minsan napalamon mo kami. Nung sinabi mo na kami ay masaol pa sa mga hayop, hiyang-hiya kami, kagaya ng nanay mo. Hiyang-hiya kami sa inyong dalawa ng nanay mo dahil kailanman hindi nyo inisip na mukha kayong unggoy. Paano kayong kay pangit-pangit? You look down on members of LGBT community who plunge themselves into having same-sex marriage. Let me tell you this, nahihiya rin kami sa inyo dahil kayong magnanay, wala kayong libog sa katawan. Remember the time that you were linked to Krista Ranillo? Di ba pinagtaksilan mo ang asawa mo? Come on, Manny. And you are making it appear that you are so righteous, that you are morally upright. Tell that to the Marines, not to the members of the LGBT community. And please, if there is this one message that you would like to give to other people, start first with your mother, because charity begins at home. Sabihan mo ang nanay mo, pumapatol sa a lot younger than she is, and you think that the guy really loves your mother because of her itsura? Itsura! Manila Zoo, ikaw ba yan? Ang nanay mo nga pumatol sa lalaki. Gusto mo isipin namin, pinatulan siya ng lalaki dahil ang ganda-ganda ng nanay mo? Sorry, kulang na lang baging unggoy na. Sorry, Manny. I am very sorry. I am so disgusted that a congressman like you, that a pambansang kamao like you, would say things, nasty things against the members of the LGBT community. You know what, Manny? You keep on creating an idea or an impression that you embrace your Holy Bible. That is why very generic that you are following the teachings of the Holy Bible. Let me tell you this. There is a passage in the Bible which says, truth will set you free. Why don't you start buying your own mirror so that when you look at yourself before the mirror, you can easily say na hindi pala sila ang hayop, ikaw pala ang mukhang hayop. Itsura ng unggoy sa'yo, ha? Nung marinig namin, kinukumpara mo kami sa hayop. Alam mo, lahat ng members ng community ng LGBT, nag-textan kami, hiyang-hiya kami sa'yo kasi hindi ka nga mukhang unggoy eh. Hindi ka mukhang unggoy na kagaya ng nanay mo. Nanay mo, di ba marami kayong pera? Andyan si Kalayan, andyan si Belo. Pwede kayong magpaayos ng mukha nyo. Nang lumambot-lambot naman ang pagmumukha ng nanay mo, kahit napakuluan at gamitan ng mga kahoy na galing sa pinakamalapit na gubat, hindi lalambot ng tigas ng mukha ng nanay mo. Alam mo, ang mukha mo at ang mukha ng nanay mo, masarap tambayan. Alam mo kung bakit? Maraming kanto. And let me tell you this, if the Bible says that truth will set you free, that is one statement that you and I can say amen to. Thank you, Manny Pacquiao.